Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. I hope you're having a pleasant week so far. And you can keep it here up until 3 p.m. as we serve you the very latest in entertainment, sports, and pop culture. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes de Vera. Sa background ko po, as you can see, it's almost like night. Pero hindi pwede yan kasi alas 2 na and this is Afternoon Delight. Okay, nasa kalagitnaan tayo ng linggo. Hump Day Wednesday. Sabi nga nila, umuulan, umaaraw. Kita nyo naman, napakadilim sa aming likuran, no? Pabago-bago po ang panahon, kaya konting ingat po sa ating lahat, lalo na yung mga madaming sinasakyan, palipat-lipat. Maraming sinasakyan. Kaya yung mga nag-jeep, yes. nagbabike, o nagtitren, yung palipat-lipat ng mode of transportation. Public transport Correct. commuters. Opo. So, ang punto. Pero ito yung dyan hirap dyan, Denise, magdadala ka ng jacket. Umuulan pero mainit. Oo nga eh. So, hindi mo alam, anong pipiliin mo? Basa ka sa pawis o basa ka sa ulan? Basa ako sa ulan. Somewhere out there, merong isang pervert na mag-e-edit yun. Pero anyway, mga kapatid. Sorry, nag-play bigla yung Aegis na song sa... Basa sa Yan! ulan. My God! Buo pa ba Aegis? Where's my Grammy? Ha? Hindi ko sure eh. Oh, alam mo dati, sa Cubao yan eh. Mapapanood mo siya sa Cubao. Galing! Pero umingay ulit sila, di ba, nung naglabas ng there was a play. Yes, Rock of Ages. Galing. At nandun Gusto ko sila. yun, oo. Na-meet ko yung major songwriter, yung main songwriter nila. Sabihin natin mga characters. Character sila, no? Iba-iba sila. Kukwento ko sa'yo mamaya. Okay. Pero nababagay ba, Denise, sa ating weather, ang ating delight of the day? Alam mo, pwede. Oo, saktong merienda talaga. Dahil nga sabi mo, madilim, pero hindi naman din malamig, di ba, kain? So, itong delight of the day natin is a corn dog na parang special version pa to kasi coated by, potato, diced potato. Tinatanong ko kanina yung ating kuya, na si Kuya Glenn. Glenn, ano ba yan? Kasi tatlo lang pwede pagpilian eh. Yan ba ay diced cheese, diced potato, or ito medyo kinakabahan ako. Ano Pinya. Parang ang sama naman ng pinya. Can you imagine? Uy, di mo masabing Pinoy. I-add pineapple to everything. Pero hindi, masyado may effort yun to you to fry up diced pineapples like this. Hindi. Mas mahirap pa ngayon. Totoo Basically, ba? sa batter lang yan. Igaganon mo lang yan, iro-roll mo lang siya. Oo, pero... Naku, baka magka-idea yung mga Pinoy na lagyan ng pinya yung corn dog. Parang awa nyo na po. Please. I-re-report po namin kayo sa The Netherlands, sa The Hague, to report it sa crime against humanity. Okay, pero, Denise, hindi ko alam kung paano biglang nauso by way of Korea ang corn dog. Hindi ba dahil sa mga nila, Korean novellas? Because of their series, yan yung lagi nilang kinakain, especially Really? the cheesy one. I don't know Pero parang ako madalas ko siyang makita sa mga pag may reality show o kaya mga series na minemerienda nila. But specifically, yung cheese yung loob. Pati sa mga YouTubers, yung mga vloggers. And then they have that yung cheese pull. Yun yung lagi nilang pinapakita. Mozzarella. Oo. Okay. Pero nakatikim mo ka ng Korean-style corn dog. Ang kaibahan sa American, medyo matamis ang batter. Batter. Okay. Batter ng Korean corn dog. As opposed yung American na, parang lang siya. Mas waffle-like. Yes. Oo. Pero ito may asukal pa ba sa crispy. labas? Merong version na may asukal. Oo, may na-try ako before na parang cheese lang siya sa labas and then coated with breadcrumbs and then sugar. Hindi masyado masaya. Dahil sa sugar. Dahil sa sugar. Hindi ko rin maano yung sugar. Pero, yung di ba, American style, yung beach style corn dogs, yun ang masaya. Tapos may kasabay kang lemonade. Sarap. Hindi ko alam kung bakit lemonade yung kapartner niya. Pero swak no? For some reason, swak siya. Pero, ang corn dog, may pinipili bang oras to? Wala. Wala. Oo. It's one of those things na parang pizza. Any time of the day,
Kahit sabihin mo wala ang gana kumain, andyan na yan eh. Yung pizza kasi kahit malamig, okay. Ito kaya Yes. pasok. Parang pinag-usapan namin dati yung isang chef. Para siyang sushi tsaka pizza. Even though it's not really good, it still Satisfying. lends a feeling of parang, di ba, na at least pizza or sushi, kahit hindi masyadong ganun kasarap. Ganon din sa corn dog. Pero mukhang sa dami ng corn dog sa Maynila, baka it's about to change. Pero try natin ito mamaya. Sige. At may sabaw pa siya. Ano to? Is this mustard? May sarsa siya. Honey mustard siguro ito. Oh, si Rema. Hindi ko mabuksan. Si Rema ay inggit na inggit. Ikaw na lang, hindi ko Corn mabuksan. dog, no? Mamili ka, corn dog o bubong ng bahay. Ay! Ano siya? Parang mustard? Usually they give mga honey mustard sa ganitong version. Normally, kasi wala namang di ba? Wala namang dip normally ang Yeah. corn dog eh. Pero kung sobrang tamis nga ng corn dog, if it's dipped in sugar, baka iba nga ang kailangan Yes. mo. Pangontra. Yan. Okay. Speaking of pangontra, Ito, pag-usapan natin ang ating mga storya on social media. Habang titikman mo ba? Huhusagaan mo ba yan? subuan mo kaya ko rin. Alika, kumamyo ka dito. Sagot ko yung isang metro ng bubong mo. Ito, on philstar.com, pharma firm urged to share new quote-unquote game changer HIV drug. So there is this pharmaceutical company, giant, it is called Gilead. And then they were saying they wanted to allow cheap generic versions of this promising new HIV drug to be produced so that developing countries who they're saying is most affected by it will get access to the medication. So the medication is called lenacapavir. It was approved sa US and sa European Union back in 2022. And ang kailangan mo lang dito, it only needs to be injected twice a year, suited for people na normally excluded, again, from yung high-quality healthcare na tinatawag or those who can afford those, ano ba tawag doon? Yung may mga brand medication na. The World Health Records with horror and say that took 10 years and 12 million lives lost before generic versions of the first antiretroviral drugs became available worldwide. Oo. Kasi di ba ang common walang gamot ang Yes. HIV. Oo. It can only parang slow down the The progression. process, yes. Oo. Pero ito, 2 injections a year lang ang kailangan mo. But the thing is, kailangan mo nga ng generic version for you to be able to give it to people or give access to people who don't really have the means Uy, to lalo get na sa it. Africa. Exactly. Diba? 2/3 po nung 39 million people living with HIV rather, galing sa Africa. So kung 39, ilan yung 26 million. Yung datos na yan ay galing po sa World Health Organization. So sana naman, ano? Okay, next item, Denise. Ang susunod natin pag-uusapan, of course, is our Filipino athletes headed to Paris on onesports.ph and Philstar Life. Paris-bound athletes Uy, yan ang game-changing. get huge cash boost from senators, says PSC. Ang laking bagay nito, Lord. So initially, this includes, all in all, 30 million pesos. We have 15 athletes so far. 23 million galing kay Senator Risa Hontiveros. And then for additional funding, si Senator Bongo nag-commit din ng funding to the athletes. They are set to get 1.5 million each. Si Senator Bongo, initially, nag-commit siya ng 500,000 for each athlete. Pero itong makukuha nilang to is win or lose, may 1.5 million na sila. That is also on top of what the athletes will get from the PSC. Oo. Wait. Yes. So, yung makukuha nila from the PSC, hindi yun incentive, Hindi incentive. So win or lose, yung mga athletes natin going to Paris will be benefiting from the 30 million pesos so far na nakuha para nga sa kanila. So 1.5. Tapos on top of that, may idea ka kung magkano sa PSC? Depende siya sa Hindi natin alam kung binago nila ngayon yung amount
depending sa medalya na makukuha mo. Oh, ito meron pa palang PSC Golf Cup. May fundraiser na mangyayari sa June 14 diba? sa isang golf and country club sa Laguna. Okay, at doon yan mapupunta Yes. magre-race sila. So, ang laking bagay nito for all our athletes because as we know, it takes a village, kumbaga, for us to be able to get that medal in the Olympics. So, yung training sessions mo dyan, yung coaches mo, yung nutrition mo. So, yung 1.5 million, makakatulong talaga sa ating mga atleta. It takes a village to send them to the village. Ay, Olympic village, that Yes. is. Ito. Pag-usapan naman natin next is what we saw on Heart Evangelista's Instagram account. The first meeting of Di the naman si Heart yan, Spouses group. Teka lang, ipa-play ko. Natakpan lang si Heart. Ayan, teka. Usog natin. Ayun, si Heart. So sabi niya, yun nga, very first meeting, and as they say, coming together is just the beginning. Excited to get down to work. Thank you for the warm welcome, fellow Senate spouses, ready to honor the challenge of working together and find ways to make our communities better and stronger. Ang taray, meron silang sariling group, no? Senate Spouses PH. Yeah, matagal. Pero, ano kaya pinag-usapan nila? Kasi isa raw sa major agenda, nabasa ko sa tabloid. Ipag-aagandahin niya at gagawing fashionable daw ang mga Senate spouses. May sinabi kung bakit. Ha? Bakit daw? May sinabi. Kasi specialty ni Hart ang geopolitics. And left and constitutional amendments. Hindi, yun nga. Pero curious ako doon sa nag-iisang lalaki dyan. Parang hindi ko napansin. Teka, Ang play ulit asawa ni natin. Grace po. Diba? Oo. Ayan. May ganyan kaya. Ang galing ng ilaw nila. Ito ganun ba na tayo. professionally shot? Ano ba ito? Mukha, oo. Yung mga ganyan. Mukha may gimbal pa yan. Oo. Sanay si Mariel, sanay na sanay din. At marunong, magputi ka. Diba? Sa mga magayang pagkakataon, huwag kang mag-iitim. Pula, baka mag-blend ka sa background. White. Kita mo si Hart anong outfit ni Hart? White din. Ano yung with a tie. Oo, Ah. ganda. Professional ang peg. Yes. Okay. Okay. Ang Senate President natin ay may hikaw sa kaliwang earlobe. Deal with it. Pag-usapan naman natin. On Philstar Life, there is a list of exotic visa-free destinations for Filipino travelers. In particular, Philstar listed Kazakhstan, Mongolia, Peru, Nepal, and the Maldives. So, ayan. So, visa-free. Oo. Kung trip mo mag-travel. Saan mo gusto pumunta dyan, Denise? Teka, dito sa listahan na to, Ano kaya yung plus 2 pa? silipin natin. Ay, hindi nag-click. Hold on. Taiwan, di ba? Ayaw magpasilip. Pero kasama yan. Pero Taiwan, the usual eh. More on, the past few years, pinag-uusapan niya yung mga, ano tawag doon? Mga street food sa Taiwan. Meron na rin dito halos. Oo, yun ang medyo pinupunta ng Ang mga gusto ko tao. puntahan dyan yung Peru. Peru, yes. Pero, Oh. may dadaanan ka muna mga bansa bago ka kasi dumating dyan. Oh, how do you get there? Like, most countries South America, papuntang South America from here, mag-stop over ka muna sa States. Yun. Pag sa mga bandang Kazakhstan naman, either, hindi naman sa pero mostly feeling ko sa UAE ka mag-stop over. Doon sa Dubai Airport, mga ganyan. Ito, saan to? This Mongolia. is Nepal. Uy, So Himalayas. ay wala na palang visa ang Nepal. Oo. So ito, in January 2024, the Philippine passport ranked 73rd in the world's most powerful with, bakit ka natawa? With visa-free access to 69 countries. Oo. 69 countries. So nations that don't require visas from Filipino citizens include Thailand, Vietnam, Morocco, Malaysia, Macau, Laos, Indonesia, Hong Kong, Fiji, Cambodia, Brunei, Brazil, Barbados, etc., etc. Barbados, pwede. Pero sa Amerika rin yata stop over. No? Oo. So kailangan pero kung hindi ka naman lalabas ng airport, hindi mo naman kailangan ng visa. Oo, pero Oo. hindi ka ba questionin ng ano doon? Well, I guess kung may ticket ka na yung final Ng destination. ng immigration. Hindi ka naman lalabas eh. Punta tayong Peru.
Pwede rin. Sige. Gusto ko umakyat sa Andes. Ito sa Nepal, marami tayong mga kakaibigan na nakapunta na dyan sa Kathmandu. Oh, wow. Oh, so yan ang gateway mo kung gusto mo pumunta doon sa Mount Everest. Pero mag-i-India ka muna or Bangkok bago dumiretso ng Eh di Nepal. itodo mo na yung ano mo, itodo mo na yung iyong, what do you call this? Bakasyon. Nasa ibang bansa ka naman pala dadaan. Sa Peru. Oo. Doon masarap. Yung mga tsaa nila masasarap. Yes. Yung lalo yung mga leaves. Sige. Pag-usapan natin mamaya yan. Interesante. Hindi ka pwedeng makatulog sa leaves na yun. Okay. Most powerful passports in the world which grants holders visa-free access to over 190 destinations are France, Germany, Italy, Japan, Singapore, and Spain. Biruin mo na doon ay Singapore. So, ang Philippines nga is ranked 73rd. Pero, isa pang visa-free destination para sa mga Pinoy is Taiwan. So, Filipinos can go there without a lot of documents at maluwag sila until 2025. Uy, maganda Taiwan ha. Sa mga mahilig dyan magpupunta sa mga Hong Kong. Para sa akin, ang Taiwan's like Hong Kong na less stressful. Mas payapa. Hindi mas crowd. Yeah, I was there nung last year with my parents. You get the, parang feeling mo nga, yung Hong Kong vibe, you get the food that you want, tapos hindi siksikan. Yes. Oo. Ang payapa ang train system. Mas madali gamitin kasi mas maliit lang. Pero gusto ko yung sa parks, yung Yes! yung bawat kanto, at least merong sliver of may puno, yung pwede ka tumambay. Oo, may mga araw no na, 'di ba, usually naman pag nagbabakasyon, maglalakad-lakad kayo, look at mga different shops or mga kung ano man makita nyo. But may time din na bibili lang kami ng coffee, tapos upo kami sa park. Di ba? Oo, ang saya. Hindi pwede sa mga lugar na bawat square inch ng real estate ay dapat may kaching. Kaching! Gusto ko tuloy pumunta ng Ximending. Actually, street food nga masarap. 'Di ba? Yun talaga. Busog ka na doon. Okay, isa ang Singapore din, Denise, ano? Sa mga destinasyon na may visa-free access ang mga Pinoy. Okay, maraming pasyalan tulad ng, okay, Sentosa Park. Medyo bibiyahe ka pa ng palabas, no? Oo. Pero okay lang. May tulay naman yan. Tanya. At yung, alam mo yun yung Merlion? Oo, yung kailangan meron kang picture na Wala ako. nakanganga. O kaya pwede rin ano, pag maiba ka, talikuran mo yung Merlion, tapos kunyari nagkukuskus ka ng ulo. Naligo. Alam mo? Marami akong ini-ingest pero never ko naisip yung kuha. Naligo na lang. Iba ako naisip pero wag na. Okay. Okay. May isang lugar sa Singapore na Pinoy. At natuklasan kaya ni Mobile Journal Julie Baiza yung Lucky Plaza. Alamin natin. Mga kapatid, bisitahin natin ang mga sikat na tourist destination dito sa Singapore. Kung libreng pasyalan ang hanap nyo, una na sa listahan itong Singapore Botanic Gardens. Located sa heart of the city of Singapore, pwedeng libutin ang mala forest vibe na pasyalan habang kasama ang barkada o kaya ay pamilya. Sino rin namang hindi mapapapose sa sikat na Merlion Park? Kahit saan ka tumingin dito, may napapangangang turista. Kanya-kanyang anggulo dahil marami talagang tao. Kung food trip naman ang hanap nyo, may mga hawker centers na nagsuserve ng murang pagkain dito. Noodles, chicken, pork at beef. Pagdating sa nightlife, malasari-sari store ang setup nitong Eskinita sa Cottage Terrace. Gusto raw kasi nilang iparamdam yung Pinas feels na pagpasok sa isang Eskinita, mayroong sari-sari store. Kaya naman ang mga namimiss mong kukutin, meron dito. Tulad nitong chicharon at mani. 2 buwan pa lang ang Eskinita na pag-aari ng 8 Pinoy na magbabarkada. Gusto talaga namin ipaparamdam sa mga Pilipino, merong place para sa kanila sa Singapore. Kitang-kita naman natin, Eskinita, Tarangkito. Ang mga staff dito, puro mga Pinoy din. Gaya ni Ate Faye na 14 years na sa SG. Enjoy daw siya sa trabaho. Masaya kasi marami ka pong namimit na iba't ibang mga Pinoy. Tapos marami kang nakikilala na iba't ibang hindi maririnig mo sa kanila yung mga iba't ibang experience nila, ganyan. Kaya kung miss nang mamulutan ng crispy pata o kaya adobong wings, nandito lang daw ang Eskinita. Magkano ba yung sugo nyo, ate? Magkano sugo dito sa Singapore? Binibenta pa rin siya ng $1
$1. At tulad nga sa mga sari-sari store sa Pinas, meron ding ganitong paalala. Bawal mangutang kahit pa kababayan. Ang mga Pinoy likas na malikhain sa paggawa ng negosyo, sa Pilipinas man o maging sa abroad. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Oo, naku. Moto ko yun. Alin? Bawal mangutang, mahirap maningil. Parang ikaw pa yung mahihiya pag ikaw yung naningil. Oo, oy, sa lahat ng may utang kay Denise, mahiya naman kayo. Oo, alam ko malaki ang sahod ni Denise. Ang OA. Sana Pero nga. ang utang dapat binabayaran. Usapan kasi yun eh. Pero mapunta tayo sa Singapore. So hindi pala sa Lucky Plaza yun. Oh. Lucky Plaza po ay itong mall sa Singapore na pag may kailangan ka kahit anong item na pang Noipi, Punta ka lang doon. Mula sa suka, chicharon, ano pa ba, punta ka ng Lucky Plaza. Pero ito, tindahan talaga. Ay maganda yan ha, para bigyan ka ng sense of Oo. parang homeliness. Yes. Hindi, also for yung mga hindi naman Pinoy na gustong makilala yung ano natin, cuisine natin. Pero daming Pinoy kasi sa Singapore. Totoo yan. Sa mga hotels, ang bartender mo malamang Pinoy. Pinoy. Oo. Tapos, pag sinuwerte ka, bibigyan ka pa ng mga libreng Okay. Yes. Pero eto, yung parks ng Singapore, super, para sa akin, super underappreciated. At kahit hindi ka mahilig sa parks, yung mga first few minutes mo lang doon, parang, kesa naman isang mall na naman ang pupuntahan mo. I think underappreciated siya kasi nga the country is like more known as a shopping destination. Diba? Oo. Pero bigyan mo ako ng isang brand or label na makikita mo rin na hindi mo pa makikita dito. Oo. Halos meron na rin. Oo. At kung meron man, yun na yung talagang hindi rin papansinin dito dahil hindi rin kilala. Ng average Pinoy na nouveau. Pero alam ba, pero itong wala kinukuni mga bookstores. Halos wala pa dito yung mga meron doon. Then again, hindi naman tayo mahilig sa bookstores kasi ang idea natin ng bookstore, pwede kang bumili ng book cover at stapler at mga pang-project na pamparol. Oo, hindi yung typical na puro books lang talaga na... basta. Punta naman tayo sa sports. Dito mahilig tayong lahat sa the Philippine or the PBA Philippine Cup Finals. Will be starting tonight. The San Miguel Beermen and the Meralco Bolts face off in a best-of-7 series. The Beermen are looking to add trophy number 7 to their All-Filipino Conference Championship titles, but Meralco is as determined, reaching the championship round for the first time. Game Hindi nga. 1, yes. Talaga? Oo, first time yan for the Philippine Cup. Now, Game 1 is happening at the Smart Araneta Coliseum later at 7:30 p.m. You can also catch that match on RPTV, on PBA Rush on Signal TV, and on the Pilipinas Live app. Oh, alam ko, Denise, bilang isa nagko-cover ng PBA, dapat objective ka. Pero sino ang manok mo sa laban na yan? At dyan daw nakasalalay ang sweldo mo. Naku, mahirap magsalita. Pero pag-usapan na lang natin kung saan mapapanood nga yung PBA. Isa dyan is the Pilipinas Live app. And speaking of which, it won a Sports Broadcasting Award at the Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2024. Ayan po, Yan, oh. yung trophy na hawak ni Lourdes. Direk, saan mo ipapakita? Ayan, ito na lang yan. So this awarding body recognizes the best in international broadcasting in the fields of technology, digitalization, and engineering. Launched in 2023, Signal TV's Pilipinas Live brings fans closer to their favorite international sporting events such as the FIBA Basketball World Cup 2023, 2024 ABC Challenge Cup, and the Volleyball Nations League 2024. The highly anticipated 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship will also be available on the app. So congratulations sa lahat ng nasa likod ng Pilipinas app. Ayan. Mabigat siya, ha? Talaga, patry nga. Ay, oo nga. Magkano kaya yan kapag sinalang natin? Ikaw na lang mag-try. Baka dito rin nakasalala yung ang future ko eh. Naku, ilang bubong kaya para kay Rema yan, ano? Ay, bagay sa'yo, Denise. I worked hard for this. Ang yabang, eh, no? Alright, ito naman, cambio tayo sa local showbiz naman. Miles Ocampos' Pajak Princess is premiering soon on TV5. Kahapon yan yung launch. Oo. So ano kaya nararamdaman ni Miss Ocampo? That and more showbiz updates from Newswire correspondent MJ Marfori. One and only Pajak Princess Miles Ocampo!
Napadyak ang kapatid TV host actress na si Miles Ocampo. After kasing malampasan ng cancer, unstoppable naman ang pag-ariba ng kanyang showbiz career. Ngayon, hindi na lang pang supporting, kundi siya na ang bida sa much-awaited kapatid series na Padyak Princess. Ngayon lang po ako nag-press ko na palabas ko po, madalas po ang press ko ay mga kapatid ni ganito, ganyan. Kaya sobrang big deal po sa akin ang oras ninyo. Maraming salamat. Makakasama ni Miles sina Aramina, Ces Quesada, Christian Vasquez, Yayo Aguila, Kira Ballinger, Jillian Vicencio at marami pang iba. With not just one but two ang leading men na sina Jameson Blake at Joao Constancia na nag-breakdown matapos aminin na miss na niya ang mga magulang na OFW sa Macau. Ako lang po kasi mag-isa dito. So my whole family is in Macau. And when it comes to family talaga, it's something special and close to me because right now, just being here by myself in the Philippines teaches me how important it is talaga to be with your family, you know. Gaya naman ng kanyang positive character as Princess Nieva ng Barangay 5. Naging positibo rin ang kanyang sagot nang matanong kung kamusta na sila ni Henyo Master Joey De Leon matapos mag-viral last month ang kanyang remarks tungkol kay Miles. Si Boss Joey sa mga Dabarkads, yun po ang taong sobrang updated sa lahat. Kaya po nung lumabas po yung issue na yun, updated siya agad. So the next day talaga parang, uy, sorry yung mga tao nag-react ko, okay lang po Boss Joey. Siguro naman po alam na nila, ilang taon na po ang Itbulaga at alam na nila kung paano ang biruan at paano ang pagpapakita ng pagmamahal. Madalas doon yung asaran ng pag-show ng love namin sa isa't isa. Hindi rin nakaligtas si Miles sa real score nila ni Elijah Canlas. Sa lahat ng nangyari, mas gusto na lang namin, tahimik na lang ngayon. Basta, yun po yung share ko. Masaya ka. Mapapanood ang Padyak Princess simula sa June 10. Lunes hanggang Biyernes yan, 11:15 a.m. sa TV5 at 7:30 p.m. naman sa Buko Channel sa Signal. Unti-unti nang finiflex ng beauty queen na si Kylie Versosa ang kanyang mysterious boyfriend. Nag-post sa Instagram si Miss International 2016 ng sweet photos nila ng kanyang boyfriend habang nasa France. Pero nabitin pa rin ang mga netizen dahil hindi pa whole face ang ipinakita ng aktres. Wala rin mahabang caption ng kanilang captured moments kundi heart emoji lang. April 2023 nang aminin ni Kylie na in a relationship siya sa isang AFAM. Better late than never. Yan ang mantra ng veteran actress na si Nadia Montenegro. At the age of 52, napasama si Nadia sa 45 na nagtapos bilang reservist. Pinasok daw ng aktres ang Navy para bigyang proteksyon ng motherland. Walang special treatment kay Nadia dahil dumaan siya sa matinding physical training. Nag-train din siya sa barko, mapping at rifle combat sa loob ng isang buwan. Alright, never too late. Tandaan natin yan. Okay, kayo po ay nanonood ng Afternoon Delight. Magbabalik kami after a quick break. Diyan lamang po kayo.
Weather Delight. Walang dilim sa labas. Oo, sobra. Pero nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord de Vera. Ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, the Armed Forces of the Philippines has released a video showing China Coast Guard snatching and throwing away supplies meant for soldiers aboard the BRP Sierra Madre. The full story from News 5 correspondent Brian Castillo. Lako! Wala. Lapitan nyo agad yung lapitan nyo agad. Kinuha nila yung para drop. Kuha ang video na ito noong May 19 matapos ang airdrop mission ng militar para sa supply ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Pero dalawang rigid hull inflatable boats o RIB ng China Coast Guard ang nakikipag-agawan sa supply at nakipagpatintero sa mas maliit na rubber boats ng Pilipinas. Babagay lata. Ultik na. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute. Hilahin, dalhin sa pamura. Lalong tumindi ang sigawan nang may tinangkanang kunin ng mga Chinese. Dahil sa tumitinding garian, sinabihan na ang mga sundalo na pumosisyon at maging alerto. Huwag niyo ipakuha. Yung mga baril natin, standby dyan sa sa gun tap. Meron pa kayong baril, sir? Mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, mga tagpong ito raw ang hindi ipinakita ng China sa nauna nilang ipinakalat na video ng insidente sa Ayungin. Sabi kasi ng China, tinutukan sila ng baril ng mga sakay ng BRP Sierra Madre. Itinanggihan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. We are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese. But we will not deny the fact that they were armed, because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. Gate pa ni Browner, masyado rin anyang lumapit sa Navy ship ang mga agresibong tauhan ng China Coast Guard, dahilan para maalerto ang mga sundalo. Our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement, lahat yan. That whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman. Hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Sa 4 na batch ng ibinagsak na rasyon, 3 lang ang nakuha ng mga sundalong Pinoy. Naagaw ng China ang isa, at nang makitang pagkain at gamot lang ang laman nito ay itinapon din sa dagat. Siguro naghahanap sila ng construction materials. Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Dahil sa nangyari, suportado ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Malinaw nilang isang provocation o pang-uudyok ng gulo ang hindi makataong pang-aagaw ng supply. Ilang grupo naman ang nagprotesta sa Chinese Embassy sa Makati dahil sa agresibong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. China muli! Patuloy daw sila mangangalampag hanggang hindi tumitigil ang China sa panghaharas. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. And now here are more stories on One News. The country's inflation slightly rose at 3.9% in May 2024 from 3.8% in April. The Philippine Statistics Authority says utilities and transport were the main drivers of last month's uptrend. The COVID-19 subvariant KP2 has been detected in the country. KP2 is one of the flirt variants said to be contributing to the hike of COVID-19 cases worldwide. However, the DOH said the flirt variants are clinically mild and manageable. And Senate President Cheese Escudero is not saying if he is attending the executive session today on Bamban Mayor Alice Guo. Escudero, as upper chamber chief, is automatically a member of all Senate committees. Meantime, Escudero says he met with former Senate President Tito Soto and reminisced about their working relationship. He also sat down with House Speaker Martin Romualdez to talk about the administration's priority bills. All right, on to another story, Denise. Some local officials say they have not been advised significantly by PhilVox about Canlaon volcano's activities. This as 2 areas in Negros declare a state of calamity. The details from News 5 correspondent Mon Gualvez.
Tanaw sa aerial inspection ng Office of Civil Defense ang bumalot na ashfall sa La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental matapos ang pagputok ng bulkang Canlaon noong Lunes ng gabi. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang Canlaon City at La Castellana. 12,000 residente ang apektado ng pagputok ng Canlaon sa La Castellana habang mahigit 23,000 naman sa Canlaon City. Higit sa 500 pamilya mula sa Negros Occidental at Negros Oriental ang dinala sa mga evacuation center. Kabilang dyan si Lola Estelita. Patulog na raw siya nang mag-alboroto ang bulkan. Kakuro ko yaga, daway na ko gurok balo kung anong pujuton ko. Malagyo kaya kay amo sinaya. Nakahanda naman na ang libu-libong food packs para sa mga lumikas. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpatupad sila ng mandatory evacuation lalo na sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Pero may mga residente pa rin nagmatigas at ayaw umalis ng bahay. Handa naman mag-deploy ng kanilang tauhan ng PNP sakaling kailanganin magsagawa ng search and rescue operation. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa Mount Canlaon. Sa monitoring ng PHIVOLCS, 53 volcanic earthquakes ang naitala nila mula kahapon hanggang kaninang alas 12 ng madaling araw. Mahigit 4,000 tonelada naman ang ibinubuga nitong asupre kada araw. Malayo sa normal na 300 tonelada kada araw. Ayon sa PHIVOLCS, senyalis ito na posibleng sumabog ulit ang bulkan. Pwede magkaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions. If this is the case, then we will maintain the alert level 2. Now, kapag medyo tataas yung mga yung mga monitoring parameters, pwede magkaroon ng magmatic eruption. Kaya pinayuhan ng PHIVOLCS sa mga otoridad na huwag magpapasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Umangal naman ang ilang LGU dahil hindi raw sila inabisuhan kaagad ng PHIVOLCS tungkol sa aktibidad ng bulkan. Sa social media nga lang doon nila nalaman na itinaas na ang alert level ng Canlaon. We do not receive a message coming from them, so we just rely on the post that they post on their social media account, that stating that Canlaon volcano is on alert level 2. Aminado naman ng PHIVOLCS na nawalan sila ng opisyal sa Canlaon City magmula nang magretiro ang kanilang volcanologist doon noong 2022. Nire-renovate din daw ang opisina nila sa lungsod. Pero tuloy-tuloy naman daw ang pagmamonitor nila sa bulkan. May 26 pa lang, may advisory na po kami. Hindi lang po kami nagkulang sa pag-post on social media. And in fact, yung resident volcanologist po namin doon sa Canlaon Volcano ay nag-ipag-ugnayan po even before we raise the alert level 2. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy sa pag-monitor ng sitwasyon ng iba't ibang ahensya. Ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Mapua University and the DOST have launched a new weather monitoring system. Mobile Journal Francis Orso introduces us to Wello. Mabilis na pagtaas ng tubig baha, pag-apaw ng mga dam at ilog at pagkasira ng mga agrikulturang pananim. Ilan lang yan sa madalas na problema sa tuwing panahon ng tag-ulan. Ang tanong, handa na ba tayo lalo na ngayong may nagbabadya pang La Nina? Sa bansang sanay na sa ulan at bagyo, dapat mas alerto at handa na tayo kung paano tutugunan yan. Kaya ibinida ng Mapua University at Department of Science and Technology o DOST ang makabagong weather monitoring system na kung tawagin ay WELLO, o Weather, Environment and Hydrometeorology Localized Monitoring System. With this weather monitoring system, so they could really we could really help them to adapt on the disasters that we have po. 100% proudly Pinoy ang WELLO na pinondohan ng DOST. Sa makabago nitong weather parameter readings, kaya nitong sukatin ang buhos ng ulan, temperatura, soil moisture at marami pang iba. Ang mga yan makakatulong para matukoy kung gaano kabilis babahain ang isang lugar, gaano kalawak ang maaapektuhan ng baha, at paano mapaghahandaan ang pinsalang maaaring iwan nito. Timing din to. As DOST Pag-asa has announced that there is a possibility of La Nina. Maulan, kailangan natin din ng localized monitoring. Aminado naman ng Pag-asa na kulang pa sa kagamitan ang ahensya sa paggalap ng datos, lalo na sa mga flood-prone areas. Kaya malaking bagay kung magkakaroon ng WELLO ang iba't ibang lokal na pamahalaan, lalo na raw yung mga nasa bundok. Kung mapapansin natin yung rainfall, hindi talaga siya hindi siya uniform. Mas malalakas yung mga pag-uulan doon sa upstream compared dito sa downstream. So yung ibig sabihin noon,
kailangan mas marami tayong mga rain gauges sa mga kabundukan compared to dito sa sa Kapatagan. Sa ngayon, nakadeploy na ang WELO sa 3 strategic area sa bansa para sa pilot study. Kabilang ang Pantabangan, Nueva Ecija para ma-monitor ang kabuang watershed, sa Angat, Bulacan para mapag-aralan ang epekto ng pag-uulan sa agrikultura, at sa General Nakar at Infanta, Quezon para sa disaster risk reduction and flood monitoring. Sinisiguro naman ng mga bumuo sa teknolohiya na abot kayang mabibili ito ng mga LGUs. This will be a decision support tool for the local government units. We made sure that it will be very affordable kasi we do market validation for this. Sa pabago-bagong panahon, kailangan makasabay rin tayo. Kaya ang mga makabagong teknolohiya ang sinasandalan ng mga eksperto para mas mabilis makatugon at maiwasan ang pinsalang dala ng mga kalamidad. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Alright. Madaling pa din. It's raining outside, aren't they? Gusto ko yan. Okay. Ingat po lagi. Yes. Hanggang 3:00 pa po kami kaya dyan lang kayo. Afternoon Delight will be right back. Keep it here. June 5th, 1968. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. In Los Angeles, Senator Robert F. Kennedy is fatally shot after claiming victory in California's Democratic presidential primary. Reporter Andrew West is there. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Is that possible? It's good. Is it possible, ladies and gentlemen? It is possible. Kennedy dies the following day. His convicted assassin, Sirhan Sirhan, ultimately receives life in prison. 1967. The Six-Day War breaks out between Israel and its Arab neighbors, reshaping the map of the Middle East. Fighting ends after Israel seizes control of the West Bank, the Gaza Strip, East Jerusalem, the Sinai Peninsula, and the Golan Heights. 1947. Birth of the Marshall Plan, the recovery aid program for Europe after World War II. Secretary of State George C. Marshall outlines the program that later bears his name at Harvard University in Massachusetts. Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. 1981. The U.S. Centers for Disease Control reports the first recognized cases of the disease that eventually becomes known as AIDS. And 2004. We made the city stronger, we made the city freer, and we left her in good hands. Former President Ronald Reagan dies in Los Angeles at age 93 after a long battle with Alzheimer's disease. Today in History, June 5th. Camille Bohannon, The Associated Press.
we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Madilim sa labas, pero ako pa rin po si Lord Rivera. Ito, pag-usapan ulit natin ang mga storya natin on social media. Sige nga. On philstar.com. Student gets backlash for not see graduation picture. Nakaw, bakit mo naman ginawa yan? Oo, ginawa pang Facebook profile pic. Tapos ang nakalagay, yung caption niya is, graduation pic goes hard. A very Gen Z. Anong goes hard kaya ibig? Hindi ko nga naiintindihan Meron silang mga goes hard na nakikita ko on mga Instagram or even TikTok. But, Pero Denise, alam mo, kasi maraming Pinoy na hindi alam na hindi ka dapat nagbibiro sa mga ganitong mga bagay. Lalo. Pero Philippine Society before the showing of Schindler's List, at least. No? Ang idea ng yung mga Nazi jokes, akala natin ganun-ganun lang. Hindi natin alam na may malalim na pinanggagalingan nito. Yes. And hindi mo dapat pinagtitripan ng mga bagay na ito in the context sa parang napaka-ano lang. For nothing lang. May hirap kasi may mga affected pa rin hanggang and ngayon. this, yung caption na yun nga, graduation pic goes hard. It's really just, it's for a post. Yes. Diba? Pero may mga marurunong may mga witty sabi, time to fail art school. Mga ganyan. Kasi si Hitler ay isang wannabe painter siya, pero noong mga panahon na nag-apply siya sa Academy of the Arts, hindi siya natanggap. Kasi kahit sabihin mo na maayos naman siya, marunong siya mag-drawing, marunong siya magpinta ng landscapes, pero kumbaga outdated na yung style niya. At the time when yung mga expressionism na yung mga modern art na nauuso, siya doon pa rin sa realismo na Kaya nga, ang Nazis, they hated expressionist or modern art. Ngayon, yung idea ng mga ganyan-ganyan, kung nasa Germany itong batang ito at hindi siya, kung hindi siya minor, nakulong na yan. Oo, kasi sa German law, sa section 6838 ba, pinagbabawal ang display of the Nazi insignia, the Nazi runes, anything resembling Nazi propaganda. Kasi sila, lalong-lalo na may resurgence ng mga far-right ideologues. Tapos, yun, in fact, pwede mo lang ipalabas o ipakita itong mga symbols na ito kapag educational purposes. Then again, korte din ang mag-aano dyan, mag-determine. In fact, may isang game, yung Wolfenstein ba ito? Supposedly, kahit kalaban mo, you're portraying the Nazis and bad, bawal mo pa rin ipakita. So it took them 10 years para ipaglaban sa korte na okay lang ilabas yun. Last lang, alam ko ang dami ko sinabi ito kasi issue nito. May tinatawag yung philosopher na si Karl Popper, Austrian, British philosopher Karl Popper. The paradox of tolerance. Okay, maari nating sabihin na free speech naman ito. Ang paradox ng free speech ay para ma-preserve ang free speech, there are forms of speech na hindi mo dapat tinotolerate. Like ang tolerating in people who are advocating intolerance, eventually, pag hinayaan mo raw sila, ang mga taong ito ang magiging mga pinuno at sila ang magbaban, silang magiging intolerant. Therefore, killing your society na free ang speech. Yun ang paradox. So, dapat all speech is free, pera lang itong intolerant speech, ang hate speech. So, ganyan ang nangyayari dyan. And, bago tayong patuloy, pwede natin pakita ba yung mga Ramon? Once upon a time, joke itong mga to sa Philippine cinema. Like si Ramon Zamora. Ayan. Isipin mo, nag-endorse pa ng kape. Yes. Naka-SS uniform si Mr. Zamora. Le Cafe. Para sa mga taong pihikan sa kape, ang sabi, bold sa lasa, bold sa sarap, bold sa bango. And very bold choice for them, no? Ang poster na to. Isipin mo kung 70s ito, ilang dekada lang yan after the World War II. Anyway, next, may mga pelikula pa siya, ha? Yari na. Kita mo? Nakasaludo Yun, po. naka-SS uniform pa rin siya. Next. Meron pa? Okay, yung isang pelikula title ay Sprackenheit. Di ba? Saan ka pa? So, once upon a time, yan. Ngayon, hindi na pwede.
Actually, nung pinag-uusapan nga itong estudyante, isa rin sa mga sinabi, because graduation pic goes hard nga yung kanyang caption. No? Bakit daw tinotolerate o bakit hindi daw nangailam yung school, bakit hindi pinigilan? Just to clarify, this was outside of school grounds. Hindi to talaga yung official graduation photo. And tinanong din yung estudyante kung bakit nung kinall out siya, kasi daming netizens na nag-react din tulog daw siya. Nakatulog na daw siya. Karapatan niya matulog. Oo, pwede naman siya matulog talaga. Pero yun nga, tinatanong siya, bakit hindi tinake down agad? Sabi niya... Pero, Denise, ang Facebook noon na-finance sila ng German government ng 2 million Deutschmarks or euro. Kasi within 24 hours, upon receiving the complaint, dapat i-take down mismo ng platform ng Facebook. Hindi yung tao mismo. Pero under the law sa German, dapat tanggalin nila yung mga ganyan. Kundi may fine sila. Yan. Wala. Hindi. Nasa Pilipinas tayo, walang ganong batas. Pero eventually, tinake down din naman and actually, dina-activate niya na yung kanyang social media. Mabuti na lang, hindi pinakita yung mukha ng bata. Ito, pag-usapan naman natin. On philstar.com, Nino Mulak reacts to 81-year-old dad's relationship with a 30-year-old girl. Ay, konti lang naman pala yung diferensya. Oo, sakto lang. Match na match. Ayan, so si Alex Mulak, he is 81 years old. At karelasyon niya is a 30-year-old May Fortaleza. Alex said that he and May are now 10 years in their relationship. Ibig sabihin, if you minus 10... So, 20 anyos itong si Alex, rather si May, nung sila ay nagkaibigan ni Mr. Alex Mulak. Ano yung iniinom nila, Denise? Nakikita mo ba? Yung isa mukhang coffee, yung isa tea ba yan o coffee? Pwedeng black coffee siguro. Pero isang sigurado dyan. Masarap kasabay niyan ay ensaymada. Oo, saktong-sakto. Ang sabi naman ni Nino Mulak, nung nag-react siya, he's very happy with his dad's relationship and he is thankful daw to May. Sabi niya, na-quote, she gave her best years of her life para alagaan si Papa. Yung prime years ng buhay niya, she gave it up para kay Papa. They've been together since she was 20. Wala naman kinalaman dyan pagbenta niya ng Pama's Trophy. Wala. Ibang storya yon. Ibang storya yan. Ibang storya yon. Grabe, hindi mo na inabot ng child actor pa si Nino Mulak. Uy, nakakapanood ako. Mahilig ako manood ng Tagalog movie. Cute din Nino Mulak dati. Yung mga luma. In fact, may pelikula pa sila ni Ramon Zamora. Kalimutan ko yung title, pero mga kung fu movies yun At eto na. Ituloy na natin. Cake, let them eat cake. Ngayon, tuloy pa rin natin ang cake na usapan sa ating dedication cake edition sa ating Isaw or I Saw the Signs. Dahil tandaan natin, Denise, akala natin kasi lagi ang cake pang may birthday lang. Hindi. Dapat pag may birthday yung cake mo, dapat mo message happy birthday. How boring is that? True. Ito mga unique finds natin. Naku, aray ko naman, bakit naman ganyan ang paumpisa pa lang? Ikaw ba nakatanggap niyan, Denise, ang cake na yan? Ay, nako, kung sino man magbibigay, wag nyo nang ituloy. Ha? Mag-asawa ka na. May love you pa Love talaga. you. May love you pa Parang talaga. mga tipong galing sa magulang to. I'm sure sa nanay lalo na galing yan. Next. Anong next? Si Pierre maghuhugas ng pinagkainan for 1 week. Sana si Pierre yung may birthday. Kasi kung hindi si Pierre ang may birthday, mapapaisip ako nun. Kung bakit. Tsaka kung may Pierre ba sa bahay nila. Ang hirap na nung 1 week, Oo. Hugas ka ng pinagkainan. Ayun ang pampalubag loob yung cake. Lalong-lalo na kung saan sinerve ang birthday cake nung hugasan mo. Hassle yun. Puro icing yun Next cake is... Ito, congratulations, Kurt and Joy. Testing negative for COVID-19. Diyos ko, kung na-cake lang para sa lahat ng test, sandamakmak ang akin. Naguguluhan ako dito. Ito ba'y sarcastic kasi parang negative for pregnancy? Kasi may ganong, di ba? May ganong yun Kargado yan, Baka pwede, no? Next! Denise, gusto ko ikaw magbasa niyan. Wala lang. Gusto ka lang tikman.
May isang pervert na magre-record yan, Denise. Sigurado ako. At yan ang ringtone niya. Okay. Teka, ito ba yung mga marshmallow at ano yan? It looks like a cookie. Oo. Oo. Mga chocolate Pero nakita mo sandwich yung cookies. kanina, yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga flowers, yung mga icing. Yung icing, gusto ko yun. Yung tapos sa toothpick na dikit. Toothpick, diba? Oo. Nung bata ako, gusto ko yun. Pero Oo. parang ngayon, parang nagkaka-nightmare Pero nung bata ko, naalala ko, kinukuha ko yun. Tapos kinukuha ko doon siya sa corner na may bundle para hindi masyadong halata. Okay, next! Ito, paborito ko, Denise, sa lahat. Gusto ko Ang dito. mensahe ng cake ay... Ma! Tumawag si Tita Menchu. Di ba? Ang galing eh. Ang galing eh. Sino kaya si Tita Menchu? Hindi rin natin alam. Basta mahalaga, nagbigay siya ng cake sa mama niya. At ma, sana natawagan mo na si Tita Menchu. Kasi kung hindi, sayang yung cake. Kung meron pa po kayong mga signs na nakikita, please send them to us on Afternoon Delight. When on gmail.com na email us on your screens. Kasi Tita Menchu eh. Ay nako, Tita Menchu. Ano ba kailangan mo kasi? Naiyak na naman ako. Okay, yan po ang ating Afternoon Delight this Wednesday, June 5. Siya po si Denise Tan. Ako si Lord De Vera at si Tita Menchu. Nasaan ka man ngayon? Sana binalik ni Mami ang tawag mo. So, again, 2 p.m. Ito po ang Afternoon Delight and we're beginning to see the light.